laking problema ngayon po ni Senator Marcoleta. Bakit niya, Mr. Maravillas? Tuluyan ang nawasak po yung script involving yung kanyang surprise witness na si Orly Gutesa. At si Marcoleta, pwede pang marap sa patong-patong na kaso. Sabi yan ng isang abogado, mga kababayan. Kasi yung iniharap niyang witness, mga kababayan, yung affidavit po, peke. So si Gutesa, pwedeng maharap po sa perjury. May mga kababayan si Marcoleta, siyempre, kasi siya yung nag-sponsor ng perjured affidavit. Siya yung nag-harap doon sa Senado without vetting. So makikita ninyo ang intensyon ng script. Wasakin, mga kababayan, si Martin Romualdez sa pamamagitan ng pagharap ng fake witness. Yan ang sabi dito sa interview ng DCMM kay Attorney Egon Cayusa. Marcoleta may face raps over alleged fake notary in sworn statement, sabi po ng isang legal expert kahapon. Tapos, baga madisbarba itong si Marcoleta, mga kababayan. Diba? Ethics Committee sa Senado. This is an act unbecoming of a senator. Ang tawag di honorable senator. Paano naging honorable ang tulad ni Marcoleta, mga kababayan? So, si Marcoleta, parang kumuha ng isang maso or martilyo na hinampas niya sa sarili niyang ulo. Dahil lang sa kanyang pagnanasa, grabe pagnanasa ni Marcoleta na idimoli si Martin Romualdez na sa tingin ng mga Duterte ang siyang magiging kalaban sa 2028 presidential elections ni Sara. Nakita na ninyo, mga kababayan, ang consequence ng sobrang pagnanasa sa poder, sa posisyon. Si Martin po, relax lang po. Wala man lang announcement si Martin tungkol sa kanyang future political ambition. Nag-resign nga po na speaker para hindi magamit, mga kababayan, yung kanyang influence bilang speaker dito sa investigasyon sa issue ng insertions at saka sa flood control scam. Nakita na ninyo ang pagkakaiba ng kampo ng mga Duterte at yung kampo ng Marcos Romualdez. Ibang-iba. May decency, mga kababayan, sa kampo ng Marcos Romualdez. Habang ang kampo ng mga Duterte po, garapalan. Basag na basag po yung faking affidavit ni Gutesa. Dineclare mismo po ng Manila RTC. Manila RTC, Senate Probe Witness Affidavit Falsified. Kaya wag na kayong magtaka, mga kababayan, kung bakit mas familiar si Marcoleta sa affidavit ni Gutesa kaysa sa mismong witness niya. Kitang-kita po yung ebidensya. Kahit wala pang certification yung RTC ng Manila, kitang-kita yung ebidensya doon sa mismong pagpresenta ni Marcoleta ng kanyang witness. Kitang-kita po. Dito ka lang po, alams na. Nagtatawanan sila. Ulit-ulitin natin ito. Para malaman ng buong mundo kung paano tayo pinagluloko nila. Pinagluloko yung mga mamamayang Pilipino gamit yung Senado ni Marcoleta. Paragraph 20 niya. Sabi ko sa iyo, kaya sabi ni Attorney Egon Cayusa sa interview ng DCMM, Marcoleta may face raps over alleged fake notary in sworn statement. Hindi na po siya alleged ngayon kasi proven na siya po na fake. Ayan Sabi diyan, the order cited as basis the forensic analysis conducted by the National Bureau of Investigation showing that the signature on the affidavit in Espera's standard signature, yung abogado po na ginamit sa pagpeke, pineke yung notaryo. When not written by one in the same person, si Attorney Patsy Espera, the act of falsifying a notary public signature constitute a criminal offense.
under the revised penal code, such as falsification, undermines the integrity of the notarial process, imposes a threat to the credibility of the legal instruments executed before the notaries public, sabi po ng RTC. So yung laman ng affidavit po, wala nang credibility yon kasi yung notaryo po, fake. Kaya biglang nag-disappear po si Gutesa. At ang danger dito, mga kababayan, baka diretso ng patahimikin po si Gutesa. Alam na ninyo, ang mastermind kung alimbawa, manisgrasya ito pong si Gutesa. Pakinggan muna natin itong interview ng DCMM kay Atty. Egon Cayosa kung ano yung posibleng karapin mga kababayan ni Marcoleta bilang senador at saka bilang isang abogado. O diba? Ito po. Good afternoon, magandang hapon po sa lahat. Kapon ito. Kapareho ng attorney nang nasabi ni OIC NBI Director Magno, maaaring makasuhan yung pagbeke doon sa notaryo. Ano po ba yung pwedeng kaharapin ng mga gumagawa nito? Well, yung si Gutesa, kasi under oath, sinabi niya na yan daw ay pinanotaryo niya. Nagsisinungaling siya. Kasi peke naman pala yung firma. So he can be liable for perjury. Perjury. Pwede rin ho yan yung criminal case for introducing yung fraudulent evidence. So, iba rin ho yan yung paggamit ng peke o fraudulent na public document. Kasi yung notaryano, public document dapat yan. So, yun ang kanyang pananagutan. Si Senator Marcoleta naman, ang pananagutin din to be held accountable kasi siya ko yung nag-sponsor sa witness na yan. At natin yung mga sinasabi noon, sinasabi niya, ito pinirmahan mo sa harapan. Oo naman ng oo. To the extent na alam po pa, kung alam niya na magsisinungaling pala yung witness niya, peke pala yung firma ng notary public, maaari ding managot si Senator Marcoleta bilang public official at Tapos bilang isang abogado din. Kasi abogado itong si Senator Marcoleta. So, Ano po yun yung din sa kanyang knowledge sa fraud na nangyari. so po siya mapapanagot? Ethics complaint po ba o pwede siyang kasuhan? Siya naman, ang pananagutin din to be held accountable kasi siya ko yung nag-sponsor sa witness na yan. At natin yung mga sinasabi noon, sinasabi niya, ito pinirmahan mo sa harapan. Oo naman ng oo. To the extent na alam mo pa, kung alam niya na magsisinungaling pala yung witness niya, peke pala yung firma ng notary public, maaari ding managot si Senator Marcoleta bilang public official at Tapos bilang isang abogado din. Kasi abogado itong si Senator Marcoleta. So, Ano po yun yung din sa kanyang knowledge sa fraud na nangyari. so po siya mapapanagot? Ethics complaint po ba o pwede siyang kasuhan? Kasuhan, hindi naman na immune from suit ang mga senador. Pangalawa, pwedeng kasuhan si Marcoleta. kung alam niya na merong depekto yung pagkanotaryo, hindi dapat ngayon na pinesenta. So it really depends kung to what extent ang kanyang kaalaman. Magbibigyan naman sila ng due process. Patasagutin naman sila kung sakali. Baka madisbar po itong si Marcoleta. Tapos siya. So, ibig din bang sabihin, Attorney Cayosa, na meron na rin questionable na rin, no? Yung kanyang salaysay, kumbaga yung credibility nito nga kanyang pahayag dahil nga dito sa sinasabing baka peke nga signature sa kanyang affidavit. Hindi na kung peke na. Peke, oo. Peke na kasi prove na na peke. And it is within his power and jurisdiction. So yung written statement niya, ito yung demolished yun. It's even a crime, it's even beyond credibility. Talagang krimen yung ginawa niya. Demolish yung affidavit po, mga kababayan, ni Gutesa. Sabi po yan ni Atty. Cayosa. And, siyempre, nagsuffer yung credibility mismo. Ang kanyang affidavit, kasi yung notaryo po peke, pati mismo ng testigo, ng pagkatao mismo ni Orly Gutesa. You see? At siyempre, mga kababayan, kung sino yung nasa likod. Alam naman natin kung sino yung nagharap nito sa Senado. Ang sponsor po mismo, si Marcoleta. So, pati credibility po ni Senator Marcoleta, durog na rin. Diba? Sino bang maniniwala kay Marcoleta, mga kababayan? Lalo't yung, ang sabi, ang nagdala nito kay Marcoleta, isa pang personality na may history na magharap ng mga fake witness tulad ni Ador Mawanay. I'm referring kay dating Congressman Mike Defensor.
Diba? So basag na basag mga kababayan ang malaking kasinungalingan na ginamit para idemoli si Martin Romualdez. And it's only Gutesa. Dahil nabuking yung kasinungalingan nila, yung witness po hindi na mahagilap.